Bago tayo magsimula sa ating chapter, pwede ba ninyong pindutin ang like button para makita ko kung ilan ang nagbabasa sa ating update na ito. Maraming salamat. Kinben Book 6, Chapter 78. Matagal nang nagbago ang laro ni Carlo Ibanez. Hindi na siya yung mayabang, mapangmaliit sa mga natatalo niya sa loob ng court. Nagbago siya dahil sa isang manlalarong nakalaban niya noon sa CBL. At magmula noon ay maging ang kanyang nakasanayang paghahapi-hapi ay inihinto na rin niya. Kasama na nga rin dito ay ang pagiging babaero niya at pangongolekta nito. Hindi na talaga ako magugulat kung may gigil ng pagganti ang isang ito sa akin dahil sa isang larong iyon. Pero matagal na iyon sa pagkakaalala ko. Sabi na nga lang ni Ibanez sa sarili at nakita niya sa mga mata ni Olis ang pagmamalaki sa pag-block nito sa kanya. Napangiti na lang siya ng marahan at ang bola nga ay dumiretso sa labas ng court na naging dahilan upang manatili sa Calapan City ang possession. Si Billy Olis naman ay napatingin kay Mark Parcon at dito na nga makikita ang pagkakaroon nila ng palitan ng babantayan nito. Si Dre Sanchez nga ang pinuntahan ni Parcon at nakita rin ito ni Ricky Mendez na ngayon ay sinambot na ang bolang ipinasa ni Tristan sa kanya mula sa labas. Sa pagharang nga sa kanya nila Serna ay agad din siyang tumingin sa kanyang kuya Tristan para huwag siyang bigyan ng screen. Gusto nga niyang muling tingnan ang depensa ng kanyang katapatan kung mapipigilan ba raw siya nito. Dito na nga pinatalbog ni Ricky ng mabilis ang bola at habang ginagawa niya ito ay gumagalaw na rin nga ang kanyang mga mata para mag-obserba sa mga pwestuhan ng kanyang mga kakampi. Sa muling ang pagtingin ng mata niya sa kanyang defender ay nakita na naman niya na parang nag-aabang na naman ito. Aatakihin ito ang depensa ko. Sabi naman nila Serna sa sarili na wala raw ibang gagawin kundi ang hayaan ito. Base sa kanyang infos na nakuha ay alam niya sa kanyang sarili na hindi niya aabutan ito. Umatake na nga si Mendez at para lang siyang hangin na dumaan sa tabi nila Serna. At dito na nga napaseryoso si Ricky dahil sinalubong naman siya ni Parcon. Agad nga niyang hinanap si Dre kaso nakita niya na may pinaplano sila Serna na lumayo sa kanya. I-intercept niya ang pasa ko. Sabi nga ni Ricky sa sarili at agad nga siyang dinikita ni Parcon. Magaling itong dumepensa at agad na napaatras si Ricky mula rito at kasunod noon ay ang pagkaliwa niya. Humabol si Parcon kaso dito naman lumitaw si Magbuo. Isang screen pala ang ibinigay sa kanya ni Mendez pero ginamitan niya ng puwersa ang humarang sa kanyang sentro ng kalaban. Inikutan niya ito at nang makita ni Ricky iyon ay doon na nga niya ibinato sa sahig ang bola papunta sa kanyang kuya Marlon. Desidido si Parcon na pigilan ako. Sabi nga ni Ricky sa sarili, si Marlon naman ay dumiretso sa basket kaso sa pagdating niya ay siya naman pagharang ni Thompson. Hinawakan nga ni Marlon ang bola at bumigla ng galawang isang paa niya sa kanyang pagtalikod. Kasunod ng pagsabay ni Thompson sa kanya ay ang pag-iwas niya rito at pag-abante sa basket. Pinamalas na naman nga niya ang kanyang footwork at sa pagtalon niya ay siya naman pagsabay sa kanya ni Mikal. Huli ko na ang dream shake mo. Sabi nga sa sarili ni Mikal dahil sinabi rin ito sa kanya nila Serna. Kapag nalusutan ng sentro nila ay kailangan lang niyang abangan itong si Magbuo. Humabol pa talaga ang isang ito. Sabi naman ni Marlon sa sarili at dito na nga niya pinakawala ng bola gamit ang kanyang dalawang kamay. Pataas niyang binitawan niyon na ikinaseryoso ni Mikal dahil hindi niya ito nabutaan. Nagmintis nga lang ang tirang iyon ni Magbuo at sa pagtalon muli nila para sa rebound ay doon na nga napacheer ang mga Pampanga supporters dahil si Mark Parcon ang nakakuha noon mula sa mga big man na nasa ilalim ng basket. Sa paglapag nga niya ay bigla niyang ibinato ito sa kanilang side at doon na nga makikita si Olis na hinahabol ni Ibanez. Pagsambot naman ni Olis ay agad siyang napangiti nang lampasan siya ni Carlo Ibanez. Panoorin mo ngayon kung gaano na ako kagaling. Mahinang wika nga ni Olis at sa pagpapatalbog niya ng bola ay mabilis niya itong pinalipat sa magkabila niyang palad. Pinakitaan niya si Ibanez na ngayon ay nasa kanyang harapan na at binabasa ang sunod niyang gagawin.
Sa pagtatama nga muli ng mata nila ay dito na nga napakuyom si Carlo dahil sa bilis ni Olis. Pumunta ito sa kanyang kanan at sa pagsabay niya ay bumigla ito ng ikot papunta sa kaliwa na naging dahilan upang magtagumpay ang crossover nito ngayon. Mahina ka, Carlo Ibanez. Sabi nga ni Olis na ikinadilim naman ang paningin ni Carlo. Sa paglingon nga niya kay Olis ay dito na nga rin napaseryoso ang marami, lalo na siya. Si Olis naman ay nabigla na lang din dahil si Mendez ay lumitaw sa kanyang tabi at sa pag-iwas niya ng bola mula rito ay siya rin namang pagkawala nito. Natamaan pa rin ito ng kamay nito at nasira ang fast break ni Olis dahil sa paglitaw ng manglalarong si Mendez. Si Carlo naman nga nakasambot ng bola at sa paglingon dito ni Olis ay siya naman paglampas sa kanya ni Mendez na ngayon ay tumatakbo na naman. Si Carlo naman ay pinatalbog ang bola at sa pagdating niya sa kanilang side ay bigla siyang napatingin kay Ricky. Nagkakamali ka, Olis. Hindi ako mahina. Sabi nga ni Carlo sa sarili at nang dumating siya sa 3-point territory ay dito na nga siya tumalon para pakawalan ng bola na humalit sa basket. Dahil nang makilala ko si Mendez ay marami palang definasyon ang pagiging malakas at hindi. Wika pa nga ni Carlo na napakuyom ng kamaw at agad na inapiran si Ricky sa paglapit nito. Dahil nga sa nangyaring iyon ay napasigaw si Coach Miranda sa kanyang mga players. Hindi nga ito natutuwa dahil sa nangyayari at nang marinig naman ni Parcon ito ay agad nga niyang hiningi kay Lacerna ang bola. Pagkasambot nga ni Parcon sa bola ay bigla na lang niyang nilampasan si Sanchez. Mula sa pagtalikod niya ay ginamitan niya ito ng lakas sa pagharap. Napaatras naman si Dre dahil sa lakas nito at sa pagdiretso nito sa basket ay napangisi na lang siya at buong lakas na dinakdakan ng sumabay sa kanyang si Marlon Magbuo. Sumilbato pa nga ang referee at doon na nga natawagan ng foul si Marlon na sinundan pa ng basket counted. Si Marlon nga ay napakuyom na lang dahil sa ginawa sa kanya ni Parcon. Ang lakas ng katawan ng isang ito, sabi niya sa isip at makikita pa nga ang pagngisi sa kanya ni Parcon na ngayon ay naglalakad na papunta sa bonus area. Inapiran pa nga siya ni Lacerna at Olis matapos iyon. Naipasok pa nga ni Parcon ng bonus shot na naging dahilan upang maging 64-64 ang score. Tabla nga ang score at si Coach Isaiah ay hindi natuwa sa foul na iyon para kay Marlon. Sa pagdating naman ng bola sa side ng Calapan City ay napaseryoso na lang si Ricky nang si Mark Parcon ang humarang sa kanya. Napapasa tuloy siya ng bola kay Sanchez. Hindi ko gusto ang datingan ngayon ito. Kailangan ko munang mag-ingat. Sabi na nga lang ni Ricky sa sarili at nang susubukan niyang takasan ito ay agad niyang nakatakbo si Parcon at dinikitan siya. Hindi na kita papatakasin ngayon, Mendez. Mahinang wika nga ni Parcon kay Mendez at ang boses nito ay parang may tono ng isang nakakatakot na nilalang kung papakinggan. Napakuyom na nga lang si Sanchez at nang subukan niyang gumamit ng screen ng kakampi niya ay naabutan pa rin siya ni Parcon. Nakita naman ito ni Dre at mukhang sa pagkakataong ito ay sila raw muna ang bahala. Ipasa mo sa akin, sabi naman ni Tristan na makikitang sinasandalan si Mikal. Agad niyang lumayo si Dre kay Lacerna at nakaramdam siya ng hindi maganda. Nakita kasi niya kanina na mabilis lang itong nalalampasan ni Mendez pero nang siya ang gumawa ay nabibigo siya. Pataas na bato nga sa bola ang ginawa ni Dre at sa pagsambot ni Tristan ay dito na makikita ang ngiti sa kanyang labi. Kami muna ang bahala rito, Ricky, habang inaasawa ka ni Parcon. Sabi nga ni Agoncillo sa sarili na biglang umikot ng galaw kay Mikal. Easy lang sa akin ang isang ito, sabi nga niya sa isip at nang dumating siya sa basket ay agad siyang tumalon. Napakawala na rin nga niya kaagad ang bola. Kaso sinupalpal ito ni Thompson na ang taas daw ng talon. Napangiti naman si Mikal sa nangyaring iyon kay Agoncillo. Sabi nga nila Serna sa kanya, si Thompson daw palagi ang last line of defense nila. Okay lang daw siyang malampasan ng kalaban o katapatan niya dahil lang iisipin daw ng mga ito ay mahina siya kaya magiging kampante raw ang mga ito. Sa pagkakataong iyon ay sila Serna nga ang nakasambot ng bola. Sa pagharap nga niya ay siya naman paglitaw ni Sanchez na hinuli ang galaw niya sa bola.
Kaso sa paglapit ng mga kamay nito ay biglang tinapik ito nila Serna na naging dahilan upang ang bolang nasa kamay niya ay tumapon papunta sa kabila niya na kung saan ay agad na sinambot ng lumampas na si Olis. Babawi ako sa nangyari kanina. Hindi na sigurado iiwanan ni Mark si Mendez. Ang maliit na iyon. Sinira ang crossover ko kay Ibanez. Sabi nga ni Olis sa sarili. At sa pagdiretso niya sa kanilang side ay siya namang paglampas ni Ibanez na hinintay niya talaga. Sa pagdribble niya sa bola at biglang pagkaliwa ay dito na nga siya napaseryoso dahil hangin lang ang kanyang pinatalbog matapos iyon. Isang steal nga ang ginawa ni Ibanez sa kanya at sa paglingon niya rito ay makikitang ibinato kaagad nito ang bola kay Mendez na biglang iniwanan ni Parcon upang siya sana ay harangan. Pagkasambot ni Mendez ay dito na nga sumeryoso ang kanyang tingin at biglang nilampasan ang humarang na sila Serna. Sa pagdiretso nga niya ay siya naman pagtingin niya kay Thompson. Si Marlon at Tristan naman ay biglang napakilos dahil mukhang may tatargetin ng kanilang ace player. Si Coach Miranda naman ay napakuyom dahil sumugod pa rin si Mendez kahit naroon ang presensya ng kanyang sentro. Ang mga manonood naman ay napaseryoso dahil tumalon si Mendez sa harapan ng malaking sentro ng Pampanga. Si Thompson naman ay napangisi sa ginawa ng 5'6" na player na ito. "You're challenging me, little guy." Bulalas niya at sa pagharang niya ay nakita na lang niya na wala na ang bola sa mga kamay nito. "Sorry." Mahinang wika na nga lang ni Mendez at mula sa likuran ni Thompson ay nandoon na nga si Marlon na idinakdak ang bola nang walang kahirap-hirap. Hindi nga natuwa ang sentro ng Pampanga sa ginawa sa kanyang panguuto ni Mendez na makikitang inapiran kaagad ni Magbuo. "Depensa na," sabi pa nga ni Ricky at napatango naman ang kanyang mga kasamahang talagang hindi mawawala ng pag-asa at kumpiyansa dahil sa kanya. 64-66 nga ang score, lamang ang kalapan at sila Serna naman ay napapatingin na lang kay Mendez. Pinag-aralan na niya ang mga galawan nito. Nasabi na rin niya sa kanyang mga kasama ang madalas gawin ito. Pero bakit daw hindi nila ito mapigilan? Habang pinapatalbog nga nila Serna ang bola ay napaseryoso siya ng tingin kay Mendez na ngayon ay siyang nagbabantay sa kanya. Nag-aabang na rin lang ito at hindi na nga ito sumusubok na siya ay makulbitan ng bola. Dumating naman kaagad si Parcon para sa screen at sa pagpapalitan ng mga katapatan nila ay dito na nga ipinasa nila Serna ang bola. Sa pagsambot naman ni Mark Parcon sa bola ay agad niyang pinagmasdan ng kanyang defender na si Mendez na bigla na lang nawala. Nasa tabi na nga niya ito at nasa may dribbling hand niya. Ang bilis ng ginawa nito at ang biglaang reaksyon na ito ang naging dahilan upang maagawan ni Mendez ang ace player ng Pampanga. "Ano ang ginagawa mo, Mark? Focus!" Sigaw nga ni Coach Miranda at agad nga niyang hinabol si Mendez. Sa paglampas niya ay agad siyang napangisi. Hindi raw niya hahayaang gawin ito ang mga bagay na iyon kung kaya't sa paghinto niya ay agad niyang dinikitan si Ricky Mendez. Ang bola naman ay binabaan ni Ricky ang dribble at sa pagdikit sa kanya ni Parcon ay dito na nga siya bumigla ng talon palayo na ikinaseryoso ng marami. Maging sila Serna ay nabigla roon na hinahabol naman si Sanchez. "Nasisiraan ka na ng ulo. Hindi uubra kay Mark ang ganyan." Sigaw naman ni Olis na dinikitan si Ibanez. Pinakawalan nga ni Mendez ang outbalance fade away shot na iyon mula sa perimeter at buong lakas namang hinampas ni Parcon ang bola. "Ano ba ang iniisip mo?" Bulalas na nga lang ni Parcon at sa paglapag niya ay doon na nga siya napaseryoso dahil sa landing area ni Mendez siya bumagsak. Sumilbato ang referee at dito na nga napakuyom si Coach Miranda dahil mukhang iyon pala ang plano ni Mendez sa kanyang ace player. Napatingin na nga lang si Mark Parcon kay Mendez na nakaupo ngayon sa sahig sa kanyang tapat. Kalmado lang ito at hindi man lang niya nakikitaan ng pangamba sa larong ito. Ganito ba talaga kapositibo ang isang ito? Si Abad pa lang yata ang nakikita kong ganito rito sa Maharlika League. Paano kang 5'6" na ito ay ka-level na kaagad ng isang iyon? Posible ba talaga ito sa taong ito? Sino ka ba talaga, Ricky Mendez? Bigla na nga lang naibulalas ni Parcon na napahinga ng malalim ng si Mendez ay itinayo ng kakampi nitong sina Sanchez at Ibanez.
Hindi ko alam ang isasagot ko sa iyo pero sagot naman ni Ricky na kalmadong pinagmasdan si Parcon. Si Mark Parcon na kinatatakutan ng mga manlalaro ng ibang teams dahil sa datingan nito at angas sa paglalaro. Kaso, tila baliwala lang ito sa pinakamaliit na manlalaro ng Maharlika League. Ginagawa ko lang ang mga bagay na dapat kong gawin para maging pinakamagaling. Dagdag pa nga ni Mendez na nagpaseryoso lalo kay Parcon. Gagawin kitang pinakamagaling Kuya Mark. Ako ang bahala sa strategy. Ikaw ang magiging pinakamagaling na basketball player ng bansa. Kasunod nga noon ay ang pagsagi sa alaala ni Mark ng mga salitang binitawan sa kanya ni Benji Lacerna noon.